Tuloy lamang tayo sa pagbablog. Don't be discouraged. Guys, alam nyo, today is Sunday. Ito po ang pinakamahalagang araw para sa ating mahal na Panginoon. Kahit na anong mangyari, sa Panginoon pa rin tayo. Walang ibang magliligtas, walang ibang magpo-provide sa ating mga pangailangan, kundi ang ating Panginoon. Bakit po tayo nabubuhay sa mundo? Kasi nga, tayo ay minahal ng Diyos, tayo po ay kanyang niligtas, tayo po ay kanyang sa waray pa, gintubos kita, tungod hanaton mga sala. Salamat sa Ginoo kay kung maraming Ginoo, waray kit din niya na. Marami ngayon ng mga taong binawian na ng mga buhay na hindi natin alam. Namatay ba siya na kasama ang Panginoon? Namatay ba siya na makasalanan? Kaya wala po tayong dapat na alalahanin sapagkat ang Panginoon ay nandiyan palagi sa atin. Marami ngayon ang mga taong relihiyoso pero kung umasta parang nasa impyerno. Marami ngayon ang hindi naman nagsisimba pero hindi naman delikado ang mga ginagawa nila sa harapan ng Diyos. Kaya patuloy lamang tayo mga kapatid sa paglilingkod sa Diyos dahil hindi naman talaga importante sa tao ang away-away. Sabi nga sa mga mag-asawa, away-away para ibigin. Kaya ako, masaya ko ngayon na kahit na maraming mga pagsubok sa buhay, maraming mga hindrances para hindi tayo makapaglingkod ng tapat sa Panginoon. Kaya ganun, maraming mga trials. Kaya kung ano man yung mga udyok sa inyo, sa ating lahat, huwag kayong maniniwala dyan kasi ang trabaho kasi ng kaaway ay udyokin ang tao para hindi sila makapagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Kaya ako maraming mga pinagdaanan mula pa noon, nung nabubuhay pang nanay ko, nalala ko nung maliit pa ako, naranasan ko ang mag-aral na walang baon, naranasan ko mag-aral na yung tsinelas ko kulay blue, ang kaliwa naman na isang tsinelas ay kulay dilaw, tapos yung short ko pa butas. Kasi noong kapanahonan namin hindi mandatory ang uniform school kasi nasa public school kami. Ang nag-uniform lang noon yung mga private school. Hindi kami nung nag-kinder, automatic kami nung grade 1. Kaya ang alam ko lang noon, bata pa ako, grade 1, ang edad ko noon 7 years old. A, I, I, U, U. Hanggang sa natapos ang isang taon, ang kinatutunan ay A, I, I, U, U. Kaya ngayon, ang mga bata ngayon ay ibang-iba na. Kahit public school, naka-uniform na talaga. Kaya ganun talaga mga kapatid ang ating paglilingkod sa Diyos, na kaya po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos para marami po tayong matutunan. Ganun din mga kapatid sa eskwelahan, sa academic. Kaya po tayo nag-aaral para hindi po tayo maging mangmang sa sanglibutan ito. So, in terms of spiritual aspect, kinakailangan po natin na mag-aral, huwag nating baliwalain ang salita ng Diyos sapagkat ang salita ng Diyos, ito po ang ating buhay. Kasi akala natin, porkit mayaman na tayo, kayo lang ha, ako mayaman naman ako pero yung nga lang sa pang-spiritual lang. Pero sa material na bagay, hindi naman ako pinababayaan ng Diyos. Kaya mga kapatid, mga kadugo, mga kaibigan sa ibang bansa, ako po ay labis na nagpapasalamat dahil itong salita ng Diyos na ating ibinabahagi ay ito po ay katulad ng isang mapa na ating nilalakbay. Dumalakbay tayo sa apoy. Ibig sabihin ng naglalakbay tayo sa apoy yung maraming mga pagsubok. Kaya ito, sabi nga minsan na even I'm alone, even I'm only want to follow Jesus, masaya pa rin ako, patuloy pa rin ako na naniniwala sa Kanya. Maganda yung merong relihiyon. Sabi nga ng iba, ang relihiyon daw hindi makakaligtas, pero maganda naman yung merong tayong relihiyon kasi sila yung nag-guide sa atin na kahit na anong mangyari, nandun pa rin ang salita ng Diyos na kailangan natin makipag-fellowship. Kaya yun mga kapatid, happy ako na ano man ang ating relihiyon, patuloy lang tayo kapit sa Kanya. Katulad ko, nangangarap ako na sana ay mag-viral yung mga ginagawa kong content na marami kung ano-ano lang pinupost ko sa Facebook para lang kumita. Sana naman ay kumita talaga. Kaya ang problema nga ang terms na kumita ay walang tumitingin. Okay lang yan, walang tumingin. Upload na lang upload. Someday somehow, kahit hindi man ako maging matagumpay sa pagbablog, hindi man ako naging matagumpay sa mga pangarap ko nung bata pa ako, sa Panginoon lang ang pag-asa ko na gagawa lang tayo ng mabuti. Kahit na hindi ako perfect, hindi naman ako ganun ka perfectong tao kasi lahat tayo ay nagkakasala. Mga dati kong office mate na akala ko ay magpapasaya, mga kaibigan kong garanti, akala ko magpapasaya. Sabi ko, sa lapit yaman, akala ko ay may kasiyahan. Si Jesus pala ang tunay na pag-asa, tunay na pag-ibig. Ano man ang ating mga natapos, ano man ang mga magandang estado sa buhay natin ngayon, mawawala tayo sa mundo. Lahat ng ating mga ari-arian, kayamanan, mga karunungan natin ay hindi natin yan madadala sa kamatayan. Ang tanong natin dito ay, tanggap ba tayo sa Panginoon?
Kaya-aya ba tayo sa harapan ng Diyos? Ako, I'm so sure kapag magpatuloy lamang tayo sa paglilingkod sa Diyos, I'm so sure na lahat po tayo mga kapatid ay maliligtas po. Kasi iba't ibang klaseng relihiyon ngayon eh. Kung ano-ano lang narinig ko, lalo na sa viral ngayon kay Kibuloy. Kay Kibuloy naman talaga, buhay na yon. I-respeto na lang natin ang kanyang buhay ngayon kasi kung ano ang ginawa natin, yung talagang ating anihin. Alam naman magtanim tayo ng palay, magbubunga ng buko. Nagtanim ka ng buko, magbubunga ng santol. So, kung ano ang nasa Bible kasi yun mga kapatid eh. Kaya, I'm so sure na meron namang titingin sa video ito na Sunday ngayon, ito, nag-share ako ng Word of God. Kasi marami ako nakikita sa Facebook ngayon eh. Nagba-viral yung mga naguhubad, pinapakita ang katawan, sumasayaw, pinapakita yung mga private part. Mas marami ang tumitingin doon. Pero ang Word of God, ay sa ang corny naman yan. Corny. Puro lang Word of God. Yung wala tayong magawa. Kaya nga, respeto eh, di ba? Respect ang kailangan natin dito sa social media. Pero kapag naghubad ka na talaga, hubaran na talaga, ay bold na bold ka na talaga, ay talagang mapapahamak tayo. Kaya mas maganda yung minsan mag-share tayo ng Word of God, mag-testimony tayo kung paano tayo nakaraos, paano tayo nakatapos ng pag-aaral, paano tayo yumaman. So kung yung mga mayayaman, kinakailangan naman mag-share sa mga mahihirap dahil mapalad yung mga taong nagbibigay kaysa sa mga humihingi. Ako okay lang sa akin kahit ako'y sinasaktan, kahit na niluloko ako. Kasi hindi ko alam, kasi baka siguro nagbunga yan dahil nung bata pa ko eh, niluloko ko ang mama ko. Totoo talaga yan mga kapatid. Kaya sa hirap siguro ng buhay ko noon, niloko ko ang mama ko, kinuha ko yung kanyang peso sa bulsa, pambili ng dulce. Sa wari kasi dulce ang tawag dun eh, candy in English. Kaya maraming salamat at sana po ay patuloy lamang tayo sa pagbablog. Don't be discouraged. Ano man tayo, alam kong maging masaya tayo. Maraming salamat and may God bless us all.